Alam mo ba noong 1867, ibinenta ng Russia ang Alaska sa Estados Unidos sa halagang $7.2 million o itinatayang katumbas ng humigit kumulang $150 million hanggang $160 million sa kasalukuyang halaga. Kapag naririnig natin ito ngayon, parang malaking pagkakamali. Pero kung babalikan natin ang sitwasyon ng Russia noon, mas maiintindihan natin kung bakit nila ginawa iyon. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa kasaysayan, please like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago akong video. Kung babalikan natin kung paano nagsimula ang presensya ng Russia sa Alaska, nagsimula ito noong 1741 nang marating ng ekspedisyon ni Vitus Bering ang baybayin ng Alaska. Bahagi ito ng Great Northern Expedition na layuning tuklasin ang silangang hangganan ng Imperyong Ruso. Matapos ang ekspedisyong iyon, nagsunod-sunod ang pagdating ng mga mangangalakal at manghuhuli ng balahibo mula Siberia na kilala bilang Promised Leneki. Sa panahong iyon, ang pag-angkin ng teritoryo ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng formal na kasunduan sa mga lokal na populasyon gaya ng modernong pamantayan. Karaniwan, sapat na ang eksplorasyon, paglalagay ng simbolikong presensya tulad ng bandila at pagtatatag ng permanenteng settlement upang maideklara ang isang lugar bilang bahagi ng imperyo. Sa ganitong paraan, unti-unting inangkin ng Russia ang Alaska. Una ay ang pagdating ng mga ekspedisyon at pagdeklara ng claim batay sa Discovery Principle na karaniwang ginagamit ng mga European powers noong ika-18 siglo. Sumunod dito ang aktwal na presensya ng mga mangangalakal at hunting outposts sa Aleutian Islands at sa mga baybayin ng mainland Alaska. Noong 1799, naging mas formal ang kontrol ng Russia nang bigyan ni Tsar Paul I ng charter ang Russian-American Company. Mula noon, tinawag ang kolonya na Russian America. Ang kumpanyang ito ang nagsilbing tagapamahala ng teritoryo, may kapangyarihang magtatag na mga settlement, magpatupad ng regulasyon, at pamahalaan ang kalakalan. Ang sentro ng operasyon nila ay ang Novoarkhangelsk na ngayon ay Sitka. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging mahalaga sa Russia ang Alaska ay ang fur trade, lalo na ang balahibo ng sea otter. Noong huling bahagi ng 1700s at unang bahagi ng 1800s, napakataas ng demand para sa sea otter pelt sa China at Europa. Malaki ang kita ng Russian-American Company sa unang mga dekada ng operasyon. Gayunpaman, dahil sa sobrang panghuhuli, mabilis na lumiit ang populasyon ng sea otter. Habang tumatagal, kinakailangan pang lumayo ng mga manghuhuli upang makahanap ng sapat na hayop. Kaya tumataas ang gastos at bumababa ang produksyon. Sa kabila ng lawak ng teritoryo, maliit lamang ang populasyon ng mga Ruso sa Alaska. Karaniwan ay ilang daang settlers lamang ang permanenteng naroon. Umaasa sila sa pakikipag-ugnayan at paggawa ng mga katutubong grupo tulad ng Aleut para sa paghuhuli at lokal na operasyon. Mahirap itong suportahan mula sa mainland Russia dahil napakalayo ng distansya. Ang paglalakbay mula St. Petersburg patungong Alaska ay maaaring umabot ng ilang buwan, kaya mabagal ang komunikasyon at mahal ang transportasyon ng supply at reinforcement. Habang lumiliit ang kita mula sa fur trade at nananatiling mataas ang gasto sa pagpapanatili ng kolonya, nagsimulang makita ng pamahalaang Ruso na ang Alaska ay nagiging pabigat kaysa pakinabang. Dagdag pa rito ang banta mula sa British Empire na may presensya sa Canada. Sa ganitong sitwasyon, bago pa man ang 1867, unti-unti nang nabubuo sa isip ng mga opisyal ng Russia na maaaring hindi na praktikal panatilihin ang teritoryo sa mahabang panahon. Noong 1853 hanggang 1856, natalo ang Russia sa Crimean War laban sa Britain, France at Ottoman Empire. Bagamat ang pangunahing labanan ay naganap sa Black Sea at Crimea, malinaw ang naging mensahe nito para sa pamahalaang Ruso. Hindi sapat ang lakas ng kanilang hukbong dagat upang makipagsabayan sa British Royal Navy. Ang Britain noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo ang pinakamalakas na maritime power sa mundo. Mayroon itong malawak na imperyo at matatag na presensya sa North America sa pamamagitan ng British Canada. Para sa Russia, ito ang tunay na panganib.
Ang Alaska ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng North America, malapit sa teritoryong kontrolado ng Britain. Sa panahon ng digmaan, kayang-kayang magpadala ng puwersa ang Britain mula sa Canada upang sakupin ang mga Russian settlements sa Alaska. Sa katunayan, kahit nung Crimean War pa lang, may pangamba na maaaring targetin ng British ang Russian America. Bagamat walang malaking labanan na naganap sa Alaska mismo, nakita ng mga opisyal ng Russia kung gaano kahirap depensahan ang teritoryong iyon kung sakaling magbago ang sitwasyon. Maliit ang populasyon ng mga Ruso roon, limitado ang armas at sundalo, at halos walang permanenteng naval fleet na nakaposisyon sa rehiyon. Dagdag pa dito, napakalayo ng Alaska mula sa sentro ng kapangyarihan ng Russia. Kung sakaling magkaroon ng pag-atake, aabuti ng maraming buwan bago makapagpadala ng reinforcement mula sa Europe o Siberia. Samantala, mas mabilis na makakakilos ang Britain mula sa Canada dahil mas malapit ito sa lugar ng posibleng labanan. Sa ganitong konteksto, nagsimulang pag-isipan ng mga opisyal ng Russia ang isang mahalagang tanong. Kung sakaling magkaroon muli ng digmaan laban sa Britain, sulit pa bang ipaglaban ng Alaska? Kung ito ay masakop ng Britain, mawawala ito ng walang anumang kapalit. Ngunit kung ibibenta ito sa Estados Unidos, makakakuha ang Russia ng agarang pondo at maiiwasan ang posibilidad na mapunta ang teritoryo sa kamay ng kanilang pangunahing karibal. May isa pang strategic na konsiderasyon. Mas mainam para sa Russia na mapunta ang Alaska sa Estados Unidos kaysa sa Britain. Sa pananaw ng ilang opisyal ng Russia, ang Amerika ay mas malamang na maging counterbalance laban sa British expansion sa North America. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng Alaska sa US, nababawasan ang impluensya ng Britain sa rehiyon. Kaya bago pa man ang 1867, malinaw na sa pamahalaang Ruso na ang Alaska ay hindi lamang issue ng kita mula sa fur trade. Ito ay naging usapin ng seguridad at geopolitics. Sa kanilang pagsusuri, mas praktikal ang ibenta ang teritoryo habang may halaga pa ito kaysa hintayin ang posibilidad na maagaw ito sa susunod na digmaan. Sa panig naman ng Estados Unidos, ang interes sa Alaska ay hindi basta impulsive na desisyon. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, malinaw ang direksyon ng American expansion. Matapos ang Louisiana Purchase noong 1803 at ang paglawak patungong kanluran hanggang sa Pacific Coast, nabuo ang ideya ng Manifest Destiny. Ang paniniwalang nakatadhana ang Estados Unidos na palawakin ang teritoryo nito sa buong kontinente ng North America. Sa ganitong konteksto, nakita ng ilang leader ng Amerika na ang Alaska ay natural na karugtong ng kanilang presensya sa Pacific. Ang pagbili nito ay hindi lamang usapin ng lupa, kundi ng pangmatagalang impluensya sa North Pacific at Asia. Ang pangunahing nagtaguyod ng pagbili ay si William H. Seward na nagsilbing Secretary of State mula 1861 hanggang 1869. Matapos ang Civil War, naniniwala si Seward na dapat palakasin ng Estados Unidos ang posisyon nito bilang pandaigdigang kapangyarihan. Para sa kanya, ang Alaska ay may potensyal sa kalakalan, lalo na sa Asia at maaaring magsilbing mahalagang base sa hinaharap. Sa panahong iyon, hindi pa malinaw ang lawak ng likas yaman ng Alaska. Gayunpaman, may mga ulat na tungkol sa yamang isda, kagubatan at posibleng mineral resources. Higit pa rito, mahalaga ang lokasyon nito. Malapit ito sa Asia at nakapwesto sa pagitan ng North America at Russia na nagbibigay ng strategic advantage sa hinaharap ng mga usaping militar pangkalakalan. Matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Russia at Estados Unidos, nilagdaan ang kasunduan noong March 30, 1867 sa Washington, D.C. Inaprubahan ito ng Senado ng Estados Unidos makalipas ang ilang linggo. Noong October 18, 1867, formal na isinagawa ang transfer ceremony sa Sitka, kung saan ibinaba ang bandila ng Russia at itinaas ang bandila ng Estados Unidos. Mula noon, opisyal nang naging bahagi ng Estados Unidos ang Alaska. Pagkatapos ng ratifikasyon ng kasunduan noong 1867, hindi naging positibo ang unang reaksyon ng publiko sa Estados Unidos. Katatapos lamang ng Civil War noong 1865 at marami ang naniniwalang mas dapat unahin ng pamahalaan ang rekonstruksyon ng bansa kaysa bumili ng malayong teritoryo sa Hilaga. Maraming pahayagan at politiko ang kumuwestiyon sa halaga ng pagbili. Tinawag nila itong Seward's Folly at Seward's Icebox na tumutukoy sa pananaw na walang praktikal na pakinabang ang malamig at tila walang lamang lupain. Para sa mga kritiko, ang $7.2 million ay nasayang lamang sa isang lugar na puno ng yelo, bundok at kakaunting populasyon. Sa mga unang taon matapos ang pagbili, tila walang agarang patunay na mali ang kanilang hinala.
Hindi agad naging sentro ng ekonomiya ang Alaska at nanatili itong malayo at mahirap marating. Gayunpaman habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang pananaw ng marami. Noong 1896, nagsimula ang Klondike Gold Rush sa rehiyon ng Yukon malapit sa hangganan ng Alaska. Bagamat ang pangunahing deposito ay nasa Canada, karamihan sa mga naghahanap ng ginto ay dumaan sa Alaska. Dahil dito, biglang naging mahalaga ang rehiyon bilang gateway papunta sa goldfields. Dumagsa ang libu-libong prospectors at lumago ang populasyon at ekonomiya ng lugar. Sa mga sumunod na dekada, natuklasan din ang iba pang likas yaman, kabilang ang malalaking reserba ng langis noong ika-20 siglo. Ang pagdiskubre ng oil lalo na noong 1968 sa Prudhoe Bay ay nagbigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng Alaska at sa energy supply ng Estados Unidos. Bukod sa ekonomiya, naging mahalaga rin ang Alaska sa usaping militar at seguridad. Noong Cold War, dahil sa geographical nitong lokasyon na malapit sa Russia sa pamamagitan ng Bering Strait, naging critical itong bahagi ng defense strategy ng Estados Unidos. Dito itinayo ang mga radar system at military installations bilang bahagi ng early warning network laban sa posibleng pag-atake mula sa Soviet Union. Sa paglipas ng mga dekada, ang dating itinuturing na walang halaga ay naging isa sa pinakamahalagang estado ng Amerika sa aspeto ng likas yaman at strategic positioning. Kung titignan natin mula sa perspektibo ng Russia noong 1867, makikita natin na ang desisyon nila ay praktikal. May kahinaan sila sa military, may banta mula sa Britain, at may problema sa gastos ng pagpapanatili ng kolonya. Para naman sa Amerika, naging isa ito sa pinakamahalagang territorial acquisition sa kanilang kasaysayan. Sa huli, ang tanong kung tama ba o mali ang desisyon ng Russia ay nakadepende sa kung anong panahon mo ito titingnan. Pero malinaw ang isang bagay, ang bentahan ng Alaska ay isa sa pinakamahalagang geopolitical deals noong 19th century. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta.